So, so mabilis na discussion lang naman. So, bibilisan na natin lalo. Mabilis na 'to, bibilisan pa lalo kasi nagigising. Na malinaw naman ang boses ko sa inyo guys. Guys, guys, so, thank you. So, okey naka-presentation. So, nilipat na ako sa presentation. So, hindi ko na makikita ang inyong mga reaksyon or chat. So, my concern, mag-open mic na lang. Okey, at 'pag nawala ako, paki-wait lang ako. Babalik din naman ako. Okey? Ay, so, nasaan na? Wait lang. Experiment environment. Ito naman yung discuss nyo sa moment or experiment number 1 will be on emission losses in pipes and vents. So, we know naman na kapag ka nag-flow ang fluid sa isang pipe, so kahit ang fluid, either gas or liquid, yung flow niya is nare-resist ng mga shear stresses like because of the viscosity ng fluid or pwede ding yung turbulence na nag-occur dahil dun sa pipe wall, di ba? So, because of that, nagkakaroon ng pressure loss, right? Dun sa fluid. Dahil kailangan niya ng energy para ma-overcome yung viscosity or yung viscous forces at saka yung mga frictional forces dahil dun sa pipe walls na ina-exert ng pipe walls dun sa moving fluid, right? And in addition to sa mga frictional losses, in addition dito, ay, sorry. In addition sa frictional losses, okay, meron ding mga losses, energy losses kapagka nagfo-flow yung fluid dun sa mga fittings, like dun sa mga valves, mga elbows, dun sa mga contractions and then mga expansion. And that pressure loss is mainly because dun sa separation ng local flow habang nagmo-move siya dun sa mga elbows, dun sa mga fittings na yun. Okay? And those losses are called minor losses. So again, yung pressure loss sa mga pipe flows is commonly termed as the head loss. Tapos yung mga frictional losses which is mainly caused by the straight pipe, okay, so mainly caused in straight pipe, okay, straight pipe. This is referred to as the major losses. And yun namang mga minor losses, ito yung mga losses because nga ng mga fittings like yung mga elbows, mga valves, okay, like mga contractions, expansions. Okay, and together, this major and minor loss. So yung major losses or frictional losses is referred to as the, H sub M. And then yun namang H sub M yan. Yun namang minor losses referred to as H sub M. And together, these two, they make up the total head loss. Okay? So, ito yung review lang naman. Alam ko namang, alam niyo na ito. So, narinig pa ako ng ayos, guys. May audible. May edible, guys. Okay, thank you. So, I'll talk muna. Okay. So, yeah. So again, mga pipe losses, mga energy losses sa pipe, depende siya sa numerous factors. Like yun nga, yung sinabi ko kanina, yung sa viscosity ng fluid, dun sa size ng internal pipe diameter, and of course, dun sa roughness ng surface ng mismong pipe, and then change in elevation. Wait lang, may nag-admin. So again, the pipe losses are dependent on several factors. Like yun nga, yung viscosity ng fluid, yung size ng internal pipe, diameter, and then yung roughness ng inner surface, to roughness, yan. And then yung change in elevation between dun sa dulo ng pipe, and then yung material na ginamit sa pipe, material of construction pipe, and then yung length ng pipe kung saan nagta-travel yung fluid natin. Okay? So, it is usually useful na to characterize yung roughness as kumbaga ratio nitong sinasabi kong surface roughness or roughness height doon sa pipe diameter. Okay, so yung ratio na talagang to, roughness height, okay, roughness height, tsaka ito yung diameter.
The ratio of these two is referred to as the relative roughness. So, relative. So, that's the ratio of K and P. Okay? So, sa mga turbulent flow, for turbulent flow, sunod ko na lang dito, for turbulent flows, turbulent, dun sa mga smooth pipe, yung friction loss is, because nga turbulent flow, insensitive siya dun sa roughness. Kasi nga, okay, note ko na lang dito, smooth pipe or smooth pipe. Yung friction loss, independent siya, insensitive siya doon sa roughness. Okay? So, it doesn't depend sa surface roughness ng pipe. Kasi nga, smooth nga siya. Di ka? Gets naman. Tapos, for the for ano ba yung sumulat ko? For rough pipe naman, yung sa mga may mga magagaspang na surface, for this one, yung friction loss is parang naaapektuhan both. And then, naaapektuhan yung relative roughness, of course, kasi nga, rough siya. Okay, so friction loss. Naaapektuhan siya, meaning relative roughness. Or yung K over D, right? Yung ratio ng surface roughness dun sa pipe diameter. Pero insensitive siya sa Reynolds number. Okay? Alright. Insensitive siya sa Reynolds number. Okay. Then for transition domain naman, doon, yung friction loss for transition domain. Sensitive siya doon sa roughness at saka doon sa Reynolds number. Okay? So, yan. Kaya sinasabi ko, of course, we know that yung, di ba, again, yung friction loss. Which occurs nga dun sa mga straight section ng pipe. The major loss. Ang pinanggagalingan nga ng mga ganitong losses ay nga yung viscosity and again, yung friction. Okay? Dahil dun sa ina-exert na force ng pipe wall. Okay? And dito sa mga iba't ibang flow, of course, itong iba't ibang flow nakaka-affect siya doon sa ating movement ng ating molecule, ng ating fluid. Okay? So for laminar flow, alam natin na itong laminar flow, nag-occur to when the fluid flows in parallel layers without adjacent mixing between the layers. And you know that the Reynolds number for laminar flow is below 2,100. Okay? And again, ito sa laminar flow, makikita nyo straight lang siya. So, wala ditong mga eddies, mga cross current, unlike dun sa turbulent flow. Okay, so dito, mabilis yung flow dun sa gitna ng pipe. Okay, dito sa gitna, mabilis yung flow dito. And dito sa malapit dun sa surface ng pipe, dito sa gilid na to, there's no movement. Okay, dito sa surface, dito sa gilid. Pero dun sa gitna, okay. Kaya yung parang pinaka-gradient niya, yung gradient niya tawag. Pagpaganan, di ka? Kasi dito nga sa gitna, mabilis yung flow niya. Tapos dun sa gilid, almost no movement siya. Okay? And then for turbulent flow naman, this flow occurs kapag yung liquid, wait lang, mukhang may nabisin na naman ako. Again, for turbulent flow, it occurs when liquid is moving fast with mixing between layers. So dito, maraming eddies, maraming cross currents. Okay, and then yung speed ng fluid for example, sa point na ito, for example, yung speed ng fluid sa point na ito,
it continuously undergoes changes. Okay, so kung mapapagbabago siya kasi nga turbulent flow. Okay, and yun nga, since mabilis, sobrang dami ng eddies dito and sobrang dami ng cross current unlike sa laminar flow. Okay, and for turbulent flow, the Reynolds number is above 4,000. Okay, and then sa pagitan naman ng laminar and turbulent flow, sa transition from laminar to turbulent flow lies the transitional flow. Okay, so ito siya. So basically, this is a mixture of laminar and turbulent flow. Okay, so paano sinabing mixture? So kumbaga, kung ito yung pipe, malakas ang illustration yan. So kung iyan yung pipe, basically, dito by transitional flow, dun sa edges ng pipe dito, sa edges ng pipe, isipin nyo na lang tuwid yan. Laminar yung flow niya. Tapos, doon sa center yung pipe, dito, turbulent yung flow niya. Okay, so may mga edges channel ng cross currents. Okay, and of course, itong mga flow na yan, each of them, they behave in different manners. So, na-discuss naman natin na kung dito sa laminar, parallel layers ng turbulent flow, flow eddies, for currents, yun nga, yung liquid is moving past with mixing between layers. Tapos transitional ay mixture siya ng laminar at turbulent flow. Okay? And for different kinds of flow, dito sa laminar turbulent transitional, meron mga different equation na ginagamit para ma-predict yung behavior nila. So, hindi isa since magkakaiba nga sila. Okay? So, yan, ito, Darcy equation. So, I'm sure po familiar with Darcy equation here. So, this equation, basically, ginagamit siya para mag-calculate ng head loss, okay, due to friction para dun sa mga turbulent flow. O yan, sabi nga dito, it predicts the frictional energy loss in a pipe based on the velocity of the fluid, okay, velocity of the fluid and the resistance due to friction. Okay? So, ito yung formula niya. So, where friction F or yung friction head loss is equals to F or the Darcy resistance factor multiplied by length of the pipe multiplied by squared mean velocity all over 2 multiplied by R diameter and then the gravitational acceleration. So again, ito, equation na to, ginagamit siya para mag-calculate ng head loss due to friction dun sa for turbulent flow na dinara. Turbulent. Okay. Lagyan naman dito frictional energy loss. So, yan. Ito, friction factor chart. So, yung mga frictional characteristic ng mga round pipes, okay, both smooth at saka yung mga rough na pipes, kumbaga sinamarize siya into friction factor chart. Okay, so itong si friction factor chart, kung makikita nyo, ay naka-logarithmic scale siya, both dun sa x and y axis. Wala ang pen ko. Yan, ito, di ba? Naka-logarithmic scale siya, both sa y and x axis. Okay? So, basically, this friction factor chart, it plots the friction coefficient versus the Reynolds number. So, iba-iba siya, depende sa kung anong ratio nung ating K or nung surface roughness tsaka ng pipe diameter. Okay, so iba-iba yung linya niyan. Makita nyo, yan, nakasulat naman dyan. Or nung relative roughness, di ba? Relative roughness ang tawag dito. Okay? So, para sa mga turbulent flow, yung friction factor natin, nakadepende siya dun sa Reynolds number. Okay? So, it depends on the Reynolds number and dun sa relative roughness ng pipe. So, kung makikita niyo dito, yan, dito, sa bandang to, diba, depende siya doon sa Reynolds number and dun sa friction factor. Okay? Pero kapag yung K natin, when yung K natin or yung surface roughness natin is very small compared dun sa ating pipe diameter. So, kung maliit to in comparison to dito, or kumbaga, malapit siya sa zero, okay? It's near zero. Yung F natin, nakadepende lang siya dun sa Reynolds number. So, kung makikita niyo dito, yan, di ba? Kapag ito malapit sa zero, so ito yung mga bali na malapit sa zero, di ba? Ito, 0.001, 0.002. So, it depends lang dun sa Reynolds number. Kung makikita niyo, sobrang taas dito ng Reynolds number. Tapos, yung friction coefficient, yan, mababa.
Okay, so depende siya dito sa parang dito siya nakadepende lang. Okay. Pero kapagka significant yung value ni K, so mataas yung value ni K, mataas yung value ni K, pero okey, okey na din. Significant. Okey. Relative roughness, value at low RE. Yung flow, pwede natin siyang ma-consider na nasa smooth regime. Okay, so dito sa graph, kung makikita niyo dito, mataas yung flow nito, 'di ba? I mean, mataas yung KD niya dito. Pero mababa yung Reynolds number niya dito. So, mataas yung K niya, tiga. Tiga sa pagtaas ng K value, pagtaas din itong so sa pagtaas ng K value, sa mababang RE, dito tingnan niyo 10 raised to 2 lang yung RE dito, dito 10 raised to 3. So mababa pa yung kanyang Reynolds number. Okay. Puwede natin siyang ma-consider na nasa smooth regime or walang effect basically yung roughness ng pipe dito. Okay. Okay. So sa pagtaas naman ng RE ng Reynolds number, tapos pagtaas ng RE siyempre 'di papunta dito ang taas ng RE, naka-logarithmic scale siya sa 10 raised to 5, right? So sa pagtaas ng RE, yung flow natin parang it becomes transitionally rough. Okay, so na pumapasok na siya dun sa transition regime. Tapos yung friction factor dito, mas mataas na siya above the smooth value. So sa pagtaas ng Reynolds number, tapos sa pagtaas ng friction factor, so rough na nga yung yung ating pipe. Okay? Yung function ng both K and E, it increases more and more. Kung makikita niyo sa graph dito, okay? Until eventually, mag-reach siya ng Fourier flow or yung Fourier regime, which is kung saan independent siya dun sa RA. Okay? Independent na siya sa RA, so hindi na siya naapektuhan ng RA. So mainly nagde-depend na lang siya doon sa ating friction coefficient. Okay? Okay? Sana nage-gets niyo? So yun na naman discussion for this quantum friction chart. So for your experiment number 1, this would be the parts of your experiment number 1. Sana nandito. Ay, nandito pa naman ako. So for experiment number 1, madali lang experiment number 1. Actually, napakamaya magaling. Kasi simulator ang gagamitin natin. So the parts of your experiment or lab report will be following. So i-session ko naman sa inyo yung parang naka-format yan. So kayo na bahala gumawa. And then yan, introduction, then practical application. So dito lang tayo this action. Ayun, type. Okay, and then the second one is ito, nandun na to dun sa mismong ating simulators. Ito yan mamaya. To determine volumetric flow rate, velocity ng water, and then yung analytical friction factor. Okay, and then the last one is to parang describe the friction loss in the given pipe. Gamit siyempre yung average analytical factor na makukuha niyo. Okay, so i-describe niyo yung friction loss. Okay, so for methods naman andun din 'to, ito din, with the description. Then theory, yung theory kokopyahin niyo lang din yun dun ta's same with experimental procedure. So ito lang yung gagawin niyo, results and calculation, report, references, tsaka ito. So ito yung gagawin niyo, ito.
ito, tsaka ito. Tapos ito, gagawin niyo din siya, pero kasi walang specific na nakalagay kung ano yung mga equipment, pero nakalagay siya do'n, pero hindi specific na nakalagay na equipment siya. So, kumbaga kasi yung sa simulator parang naka-setup na siya para dun sa friction losses 5 experiment. Okay? Then references, of course, kasi saan kayo kukuha ng mga panlagay niyo dito mga references? Hindi mo puwedeng maghula kayo lang diyan ano? Yan, so yan, ito yung sinasabi ko dun sa entang inyo simulation may lalabas na ganito. So, observation and then yung calculation. Volumetric flow rate, yung velocity ninyo, analytical friction factor. Okay, so for your experiment, ang gagamitin niyo na size ng diameter ng pipe ay yung 20 mm, 40 mm, tsaka 50 mm. So, each of this may tatlong trials, okay? So, automatically naman, na tatlo yung trial. So, kung makikita niyo dito, this is only for trial 1. And also, kada trial, I mean, kada paper, kada trial dito sa simulator, iba-iba yung lumalabas na value o na ganito na din yung lalabas sa trial. Magaling kasi ang dali naman. So, anyway, I'm sure ng simulator. Wait lang, open ko lang siya. Nagge-gets ba guys? May tanong ba kayo? Tanong ba kayo? Everyone, at everyone. At everyone. So, may tanong ba kayo? Baka may tanong kayo. May hilang ng tanong. Yung ayos. Nandiyan pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Naiintindihan niyo pa ba ako? Charis. Yes po, ma'am. Okay, thanks. So, ito na yung sinasabi ko. So, basic lang to. Super basic lang talaga ng experiment na to. Tapos groupings pa. Anyways, ano pa yung balita sa groupings niyo? Randomizer or kayo mag-group? Sa O4, anong balita? Sorry, hindi pa kasi ako nakakapagbasa ng mga email tas mga Google Chat. Ma'am, sa'min daw po ay random po. Thank you po. Okay. Anong randomizer? Sa O6. Sa O6/O5. How about you guys? Anong balita sa inyong groupings? Guys. Okay, galaw ng base. O6. Naanimik ko siya. Mag-start na ako dito sa simulation. So, dito sa simulation natin, actually, napakadami talaga nito. So, visual up to lang kasi siya. So, andito na yung sinasabi ko yung theory. Tapos may procedure naman. Tapos, simulation. Okay? So, for simulation, punta tayo sa simulation since ito naman yung kailangan talaga natin dito. Okay? Nagigets ba? Points. So, Yes po. okay, thank you. So, ito simulation, madali lang talaga siya. As in, click lang kayo. Yun na yun. Kaya sabi ko, napaka-problema talaga nitong diagram natin. Okay? So, the apparatus used here, ito sinasabi ko, okay? Pipes having different diameter connected to a differential manometer, a collecting tank, stopwatch, and screen. Okay, so click nyo lang yung arrow. So, nasa simulation ako ha. And then you select the pipe required, the required diameter of the pipe. Okay? So, try muna natin yung 20 mm. So, again, ang gagamitin nyo ay 20 mm, 40 mm, tsaka 50 mm. Okay? Para naman, may dami ng kauntian, kami man naman. Okay, so once na-select natin, click lang natin yung arrow. And then, kung makikita nyo, nag-a-arrow na naman siya. So, kumbaga, pabuksan nyo yung selected pipe diameter. And the rest,
close siya. Okay, so lang natin yan. Eme lang ito. And then, buksan natin yung main inlet valve para mag-flow yung water dun sa selected pipe diameter natin. Then, we open the pipe valve and then we change the nut of the manometer. Mamaya, ito, manometer. Ayan, ito, the manometer from isolate position to air vent position para matanggal yung air inside the pipe. Yan, okay. Then, next. Then, fill natin yung manometer para ma-change natin yung position ng nut to right position. Okay? Okay. Yan. Then, you turn on the exit valve para yung Because 2.6 guys. Nakikita niyo ba yung block na nagsho-show ng formula? Yes po, ma'am. Nakikita po. Kaso medyo choppy lang po. Medyo choppy yan. Sorry guys, sobrang bagal kasi ng internet. Okay lang po. Understandable naman po. Okay. So, yan. Kung subukan yung computin, the formula is 12.6 times left limb reading and then minus right limb reading. Nabibisayaan na. Okay. So, type na lang dito sa sagot niya. Choppy ako. Sorry guys. So, formula for it is equals to 12.6. Compute naman tayo. Type niyo na lang or mag-open kayo ng mic. Wala ba gusto mag-program dyan? Ayan, 12.6 times. That's the answer. Sige na ako na nga lang. Ayan. 56.7. So, dito sa ating simulator, parang, I'm not sure kung ilang decimal places, pero input ko na lang. This is 0.70. So, hindi na kasama yung negative. Ayan. Nag-check naman siya. Tapos, kung mali man sakali ang type nyo dyan, okay lang yun. Kasi automatically itatama naman siya. Okay, so next lang natin. Then yan. Dun sa, isasara natin yung exit valve. And then we'll measure the time taken for the tank water to rise by 10 cm. So, initial reading, final reading, then yung rise na. Yan. Tapos, ito na yung sinasabi ko kanina na automatically release daw naman yung observation o yung data na na-collect natin doon sa pagpindot-pindot natin doon. Okay. So, the length of the pipe, the diameter of the pipe, the area of collected tank, head loss, time taken, rise, and then acceleration due to gravity. Okay. Hindi pa ba ako nag-DC? Okay. Ito naman natin. Kanina kasi lagi ako nag-DC. Siguro 8 times ako nag-DC. Ganun. Ay, ganun ka na. Sure ko lang. Okay, so how to calculate the volumetric flow rate? Tapos, andito na din naman yung formula, area of the collecting tank multiplied by the rise all over yung time taken. So, calculate nyo. What's the volumetric flow rate? Type nyo na lang sa comment section ang sagot.
Kung ayaw niyo talaga magsalita. Okay. So, copy-paste na lang natin itong answer ni Hazel. Thank you for answering. So, check natin. Ma'am, Yes. magtatanong lang po from O6. Regarding po sa groupings, ilan pa ang member per group? Ang 5 napagkasunduan lang. po yata namin ngayon ay ano po, like kanya-kanya na pong pili. Sige, go. Okay po. Thank you po, ma'am. 5 for the group. Okay, so, check natin. Yes, yan, kung makikita niyo mali, pero halos malapit lang yung sagot diyan. Siguro, iba lang ang pagla-log out na ginagamit nitong site na 'to. So, click-click niyo na lang ay wag yung ito ha, I mean wag yung lumabas na sagot dito. Kayo na mismo ang mag-calculate and then okay? For velocity, the formula is equals to the volumetric flow rate over yung cross-sectional area ng ating pipe. Okay, so please calculate for the velocity. So by the way, ito yung volumetric flow rate, 507.2463. Ano lang, divide niyo lang yung volumetric flow rate nung cross-sectional area ng ating pipe. Okay? Ito formula. Sakit na ba? Decimal lang naman pala yung pagitan nila. Ni-round, kinat lang nung size. What's the answer? Example sa value ng n, hindi yun ba n, pi yun, pi yun. Pi. Pi yun kasi ang dinivide dun sa volumetric flow rate ay yung ating cross-sectional area. Kasi di ba ang unit ng velocity ay wait lang. Try nga natin. Mali daw. Mali lang sa decimal. So, pero tama naman. Okay. So for analytical friction factor, the formula for this one is this. Wait. So take note of the velocity. So, hindi ko makapipase yung velocity. Tignan niyo muna, 161.43. Type ko lang sa tapos, computin niyo yung sa analytical friction factor. Yan yung formula. Maganda
ay maliit. Kasi kita niyo naman kanina, maliliit yung ating, friction factor, right? So, bawasan I mean, mga point something, gano'n. 0 something. Sige, try natin yung sulat ni Hazel. Parang ang laki nito, be. Pero sige, okey lang yan. Kung mali naman ay automatically naman tinatama. Yan. Okay. Kung makita niyo maliit siya, 0.0184. Okay, so yun, gano'n lang. So, ah, bale tatlong trial 'to. So, kung makikita niyo pa dito, trial 'to naman ang sunod. So, i-click na lang muna natin sa sunod para matapos lang yung trial. So, kanya nagawa ka i-click lang magre-record ng data. Sipagin na. Huwag kayong mag-alala. Ito naman setup ay madali lang. Okay, so type ko na lang dito, 0 para ay 1 na lang para lang mabilis na tayo. Wait, so kung makikita niyo tinype ko 1 pero nung nag-check ako ta's nag-recheck parang automatically tinama na naman niya yung aking pagkakamali. Tignan mo pagkakamali. So yun. Ayan, type ko na lang dito, 1 na lang ulit ta's check. Okay. Yan, ta's parang analytical friction factor niya near din dun sa kanina, right? So tapusin lang natin hanggang trial 3 para makuha natin yung average analytical friction factor. Type na lang ako dyan sa inyo. Yan, so the average analytical friction factor para dun sa ating 20 mm na pipe is equals to 0.03. Okay, so yun lang naman yun. Tapos gagawin niyo, syempre, uulitin niyo yan and then gagawin niyo pa yung other, para dun sa other size ng pipe diameter. Okay? So, may question ba kayo? Question ba kayo, guys? May katanungan. Ano ba kayo? Kung wala kayo tanong, wait lang. O6 nga yung kanya-kanya ang groupings, ano? O4 ay randomizer. Tama? Tama. So, I'll take note of that. Yes, Jessa. Ma'am, okay lang po ba if may sa isang grupo po is may animan po? Since parang 48 po ata kami, 38 sa isang section po. Ano na lang, 4 na lang yung isang group, yung dalawang grupo kung gano'n. Kasi madali lang naman ang ating experiment. Sige po ma'am, thank you po. Thank you. May question pa ba? Question. Ay, yung question. Ma'am, kailan po ang deadline? Ang deadline ay next week pa naman, hindi naman ngayon. Okay, so mamaya ko na lang ipopost yung sa experiment. Since may naiwan pa din kasi naiwan kasi yung to sa discussion. Okay, next week pa naman ang deadline. So, for the experiment natin, 5 working weeks. Ganun.